Ulit, my name is Normita Camelio, but you can call me Mentor Meets. So, a corporate employee for more than 20 years sa isang company sa Makati. And yan po. So, ayan po, no? So, being a corporate employee, hindi rin po madali. 'Di ba? Nakaka-relate ba dito yung mga ibang empleyado? For sure. Yes, magandang tignan. Kung makikita niyo po, no, naka-formal ka, syempre pagpapasok ka, especially pag Makati, talagang kailangan naka-blazer ka, 'di ba? Naka-heels ka, naka-makeup ka, ganyan yung mga ano natin. Pero mga mentors, hindi sapat ang income. Yes, nag-i-increase ang ang sahod natin, pero malaki pa rin yung ini-increase ng mga tuition fee ng anak ko, nag-i-increase din ng other expenses, like yung mga Meralco natin, di ba? So tumataas din. At ang mahirap po, di ba? Pag corporate ka, istali ka sa oras. Kailangan mong gumising ng napakaaga dahil commuters lang po ako. So maagang gigising para hindi maiwan ng shuttle. Buti na lang mga mentors nauso yung shuttle, nauso yung P2P. So very convenient naman. Pero yun nga lang yung aalis po ako ng napakaaga, dadating din sa bahay ng patulog pa yung mga anak ko. So ang hirap. Aalis ako, tulog sila. Pagdating ko, tulog pa rin sila. So, parang ang ano po is, but that is the sacrifices na kailangan kong gawin to support my children. And I realize, hindi naman po tayo pabata, 'di ba? Ganun din po, yung mga anak ko, hindi naman bumabata, tumatanda din. At naisip ko, mga mentors, kailan ko pa kaya gagawin to? Actually, yung nag-work po ako, no, madalas na sinasabi ko, mga mentors, gusto ko na at the age of 50, retired na ako. At gusto ko pakapi-kapi na lang ako dahil after I graduated, third year college po ako, nag-work na ako, OJT, and then continue po. Yung OJT ko, tinuloy ng company na kunin ako. So, dire-diretso po akong nag-work. Talagang as in half of my life, empleyado po ako. Pero mga mentors, ang lagi kong sinasabi nyon, 50 years old na ako. Kailangan sa 50, at the age na dumating yung 50 ko, dapat kaya ko nang tumigil mag-work. Pero dapat may source of income ako. Kasi ang hirap naman na mag-stop ako nang hindi ako sanay, nang wala akong income. So, syempre, nagkaroon din po ako ng preparation. So, habang tuloy bilang isang empleyado, so talagang nag-iisip ako, talagang mindset ko po talaga na magkaroon ako ng kailangan pagkakakitaan. Until such time na nakaipon po ako. So nakaipon ako ng pang-down lang para magkaroon ng investment. Sabi nga, it's not what you earn. It's not what you earn that makes you rich. It's what you keep. Hindi naman po tayo yumaman. Pero nakaipon po ako ng pang-down, pambili ng kondo. So nang bumili po ako, meron na rin naging invest. And aside sa sweldo po, no? So nag-racket-racket din ako, mga mentors. Rumarakit ako kahit nasa office ako, kung makikita nyo yung kwarto ko. Yung kwarto ko is puro mostly bags, yung mga cabinet ko. Nagbebenta ako ng bags, nagbebenta ako ng makeup. So online din po yon, ginagawa ko through online. Kung familiar kayo sa ColorPop. So ino-online ko po yon, and then pag dumating yon, binebenta ko sa office, i-email ko lang. And then yun po, no? Kaya naman talaga nakabili tayo at nilakasan ko lang yung loob ko na kahit sobrang against ang asawa ko. Kasi nga po, hinahabol ko na at the age of 50, kailangan retired na ako. And God is good. After 1 week, na-turn over po sa akin agad ang unit. And another second week, blessings talaga. Talagang sobrang blessed po dahil nagkaroon agad ako ng tenant. And grabe, sobrang well-guided po tayo ni Lord. Sobrang answered prayer po ako yun. So, nilakasan ko lang yung loob ko. Ginawa ko po dito is self-liquidating preparation for my early retirement.
At alam niyo po ba, si Lord, dininig niya yung prayer ko. Yung lagi kong sinasabi na at the age of 50, kailangan retired na ako. So napaaga pa po. At the age of 48, yun po, dun po ako nakapag-retire. Kaya parang you have to be always careful sa mga sasabihin po natin. Kasi minsan talagang very powerful yung mga binibitawan nating salita. At yun nga po, no, at the age of 48, that time, nagbago yung management namin. Kung saan ako nagtatrabaho, tinanggal po yung mga matatagal ng empleyado at isa po ako sa mga natanggal. And yun po yung pinakamasakit. At alam nyo, yung tawag dito is redundancy. Masakit. Masakit yun kasi pag redundancy po, ang ibig sabihin ng redundancy, parang hindi ka na kailangan dito sa company. Yun yung ano. Pero ang naiwan pa po, tinanggal kaming mga matatagal na, parang isa-isa kaming tinanggal yung mga matatagal at yung dalawang staff ko po, yun pa yung naiwan. Na 1 year, 1 year service pa lang po sa company at ako na 20 years of service ang tinanggal. So isa po kami sa mga natanggal. Kumbaga yung pagsabi sa amin, yung kinausap kami, halos lahat ng cheque namin ready na. Pipirma na lang po kami at kailangan na naming mag-backup. So ganun po yung nangyari na sobrang traumatic po yung nangyari sa amin. And this is the sad reality din po sa corporate world na kahit anong sipag mo, ano yung time na ininvest mo, na kahit anong galing mo, but if the management changes, pwede kang mawalan ng trabaho. Tama? Na nakaka-relate ba po dito yung mga mami na nagtatrabaho na sa isang corporate na talagang sobrang sipag? So nangyayari po diyan. Even yung TBJ, magmamarites lang po ako. Itbulaga. So ganun din po yung nangyari. Is redundancy. Parang bigla ka nalang paalisin, bigla ka nalang isa-isa kayong tatanggalin. So ganun po yung nangyari sa akin. Pero alam niyo mga mentors, syempre no, eto yung deepest why ko po. Syempre tayong mga mami, hindi pa rin po ako tumigil mag-business. Nag-business pa rin po ako after a few months as a concessionaire ng isang private school. So concessionaire po ako at nagkaroon din po ako ng small coffee shop. Mahirap po. Ang hirap po kasi ng yung nag-stop ako na biglang walang pumapasok na income at puro palabas. Pag may pinag-aaral ka, kasi I have two kids nga po no, na pinag-aaral. So dalawa po kami, nagtutulong kami ng asawa ko. Pero yun nga lang, mahirap kasi may college na and then high school. So mabigat na yung tuition fee. So napakabilis ng pera. Yung talagang nauubos po agad. Ang bilis pag halimbawa nauubos agad, sobrang mahal pa ng tuition fee at kung ordinaryong empleyado ka at wala kang income, sa ngayon hindi ka agad-agad magkakaroon ng pambayad. Yung hindi ka agad-agad magkakaroon ng pang tuition fee. Relate ba dito yung mga mami na nagbabayad pa rin ng mga tuition fee, na may mga pinapaaral pa? Yan, so ganyan po yung nararamdaman ko ngayon. Nandun ako sa stage niya na yon. At yung nag-traditional business po ako, no, kung makikita nyo dito, hindi po pala madali. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital. At ang dami mo pong binabayaran. Like yung mga overhead expenses, hindi po ina-expect yan. Yung talagang yung rental, bayad mo sa mga tao mo. So, at pagod na pagod pa po ako. At ang pinakamasakit, nang sinimulan ko po itong business na to, pumasok pa yung pandemic. At isa sa mga tinamaan ng pandemic, nag-close po itong business ko. At ang mahirap pa po, yung business ng husband ko, which is tracking, lahat din po, walang biyahe. We are in the middle of pandemic that time po, no? So, walang transportation, kahit yung biggest client po sa Clark, yung Yokohama, na natuloy-tuloy yung biyahe before. Bali, kinukuha po kami as renter yung aming truck for export na wala rin po. So, lahat po tambay
tambay po yung mga truck, tambay po yung mga driver, pahinante, ganun po yung mga nangyari. So, walang renter din yung kinuha kong business na condo. So, lahat po, wala po kaming pumapasok na income yon. At ang masakit, tuloy-tuloy po yung monthly amortization na sa bangko at tuloy-tuloy. We're both walang income po that time na nangyari sa amin. Again, hindi pa rin po ako nag-stop. Ang hirap kasi, talagang hindi pa rin po ako nag-stop, naghanap pa rin po ako ng mapagkakakitaan. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung gastos at ito po, kung makikita nyo, until such time na nakita ko po itong business na to through Facebook. So nag-inquire po ako. Nag-inquire ako online how to start this business. At dito po, mga mentors, nakilala ko si Mentor Jancy at si Mentor Karen through Facebook lang po. So he discussed it with me, yung details ng business natin, yung IBP natin. And after 2 weeks, I joined. Mabilis po akong nag-join talaga. So, nag-join po ako, pero matagal po bago ko sinimulan ang business. Dahil nag-iisip pa rin ako ng ibang maninegosyo, ng ibang pagkakakitaan. And actually, pumasa pa rin po kasi ako sa examination sa ProLife, so insurance, pero yung nakita ko po yung business, nagkakaroon ako ng hesitation pa. But then, dito po, no, talagang sobrang na-push din po ako. Ang galing, si Mentor Jancy, nag-guide niya po ako sa sobrang follow-up and then mentoring. And then, of course, nag-plug in na rin po ako. Plug in our trainings, yung ating mom. Yun nga lang po, no, syempre, yung nakita ko, nag-a-attend ako ng Zoom sa mom natin. Syempre, pag magsasalita ka na, at lalo na pag nakita ka na bago, tinawag ka. Alam nyo, yun lang po talaga yung hindi ko minsan ma-overcome yung hiya ko. Although ang tagal kong nagtatrabaho sa company, no? Marami naman ako nakakausap, pero yung marami na magsasalita ka, doon po ako talaga nahihirapan. But unti-unti naaaral ko na until syempre dito is nade-develop ka dito sa business natin. So yun po, pag ako nakakaramdam ng nahihiya po ako, ayan, nawawala na naman po ako sa sirkulasyon sa aming team at until sa nagkaroon po ako ng first DR, warm market. So dito po, no, hindi ko na po maiwan-iwan. Dahil yung nagkaroon ako ng DR, kailangang syempre sundan ko na rin siya. Especially itong DR ko is willing na gawin ang business. So ako rin po ang nangyari sa akin to guide na dalawa na kami, tuloy-tuloy ko na rin po na ginawa ang business. So nagdiretso na rin po ako. And to cut the long story short, I started to do this business. And grabe, imagine po, dito po, na-experience ko kumita ng 85,000 in just 3 weeks. And in a span of 6 months, no, na sineryoso kong ginawa yung business, kumita po ako ng 353,660. Grabe, di ba? Sobrang thankful po ako. Talagang thank you, Lord, nang nangyari po sa akin yan in the middle of pandemic. Pero take note, iba pa po ang income ko sa products. Diba? That's my additional pang tuition fee ng bunso ko. Siyempre, hindi rin po mura yung tuition fee. Kasi grade 11 and grade 12, dito ko po kinuha yung income ko. Katas ng IM sa bunso ko po. And he graduated in Southville International School. Biruin niyo po, yung una, yung nag-work ako, Manresa, kasi kami po ng asawa ko were both. Yung panganay ko, husband ko po ang nagbabayad ng tuition fee. At ako, sanay po ako. Talagang other expenses lahat po is for my husband. Pero ako po na as a mom, feel ko, gustong-gusto ko na ako ang nagbabayad ng tuition fee ng bunso ko. From the very start, until na nag-high school. Kahit po nag-stop ako, parang nasa isip ko pa rin na kailangan magkaroon ako ng ma-save ko yung pang-tuition fee ng bunso ko. And imagine, Southville International School, alam niyo po, dito ko nakuha yung tuition fee doing IM worldwide, doing this business.
And right now, he's turning college sa De La Salle College of St. Benilde. And syempre, may preparation na rin po tayo. Thank you, Lord, and thank you, I am. At dahil dito po, no, ayan, syempre, nag-focus lang po tayo sa business, inaksyonan ko lang po, di ba? Ay, teka, nag-over. Yan, inaksyonan ko lang po talaga. Talagang sinipagan ko. Nakapasok din po tayo sa mga top. Ayan, nakapasok din po tayo sa mga top na dating sinasabi ko, tinatanong ko sa mentor ko, paano kaya makapasok mentor dyan sa mga, paano maging top mover, top overall, top wholesalers, ganyan lang po ako, tanong lang po ako. Pero unti-unti, kailangan lang po talaga, unti-unti binigyan ko ng time. Hindi na ako nagkakaroon ng hesitation na gawin ang business natin. So, isa na rin po sa naging top uni-level achievers po tayo, overall top wholesalers. Hindi lang po ako ganon, even yung leaders ko. Ganon din po, nakakasama na rin. And ito po, now, I am one of the Sapphire Elite Executive ng company. And naging car achiever na rin. At i-share ko lang po, i-share ko lang yung income ko. Means, eto yung, grabe, first time, before kasi, parang hindi mo pa ma-feel dahil nagta-transfer ako, lahat ng mga income ko, tina-transfer ko through my bank sa account ko. So, ito, nakakatuwa kasi cheque. So, nag-try ako na i-try yung cheque na kunin ko. So, nag-start po ako June. Ito po yung first check ko. Last June 30, nag-withdraw po ako 52,120. That's my weekly income po, weekly withdrawal ko po. And yesterday, pumunta po ako sa office para kunin din po kasi may pinrases ako. Pinrases ako na one platinum lang naman po, no? And copper, one copper. So, at the same time, kinuha ko rin po yung check ko. Kung makikita nyo dito, July 7, 2023, I have 80,620 na weekly income ko. And another July 21, so nag-withdraw po ako 102,520. So, ang sarap ng feeling. And I have some left in my e-wallet, almost 100,000 kasi po tuloy-tuloy na ginagawa ko yung business. Papasok pa lang yung platinum commission and copper na na-encode ko po last night. So, thank you I am talaga dahil sa business na to. Ang sarap, di ba? Nagkakaroon ka ng income na kahit nasa bahay ka lang. Thank you, Lord. And mga mentors, itong business na to, especially pag may hinihit ka, ako po kasi tuloy-tuloy, naghihit po ako. Yung nagkaroon tayo ng Hong Kong travel, free travel Hong Kong, ginawa ko po, hinit ko rin po yun. So the moment na hinihit mo po yung mga travel incentives natin, ang pinakamaganda, hindi mo man makuha, hindi mo man mahit, pero ang maganda doon is nadadagdagan yung income mo at nadadagdagan yung tao under your organization. So, kaya ako, pag may mga ganong incentives po, pa-incentives ang company, at ganon din po si Mentor Pitch na nagbigay ng ganon, tinatry ko po talaga, I'll do my best. Hindi naman best na sobra, I'll do my best, pero yun nga po, minsan talaga, kulang pa rin po ako talaga sa tao. Hindi ko pa rin ma-hit, pero at least kumikita po tayo, nadadagdagan yung income natin. Hindi ko po yan nakukuha sa work ko nang nagtatrabaho ako. Pero dito po, natuloy yung pangarap ko dito at nag-yes mentor attitude lang tayo, nag-empty cup tayo, and honestly, I cannot imagine na sa tagal ko pong nag-work, grabe, dito ko lang po talaga magkakaroon ng, ng sariling sasakyan. And time freedom and financial freedom. Actually, wala pa po. Hindi pa po sobra yung financial freedom dahil tuloy-tuloy ko po na ginagawa pa rin ng business. So sa I Am Worldwide, nothing is impossible. Kaya I'm very thankful kay Lord na ipinakita niya po sa akin itong business na to. Na nakatulong sa akin, hindi lang sa akin, nakatulong sa family ko. And thankful tayo dito sa ating mga mentors na walang sawa sa pag-guide sa atin. And lastly, hindi ko naman po ito makukuha kundi dahil sa team ko
'di ba? Ito po yung mga team ko na talagang tumutulong sa akin na para gawin din yung business. But now, yung una po, we started from 2 persons. Dalawa po kami. Sa Team Faith, started 2 people. But now, our team is growing. Marami na rin po tayong mga mommies na natutulungan, na kumikita, na kahit nasa bahay lang po. And meron din po dito mga part-time na ginagawa, nagwo-work po, no? Mga taga Cavite, pero tuloy-tuloy na ginagawa ang business. So right now po, growing na rin po ang ating team na patuloy na ginagawa itong business na to. Kasama ang kanilang mga pamilya na ginagawa to part-time pero full-time by heart. Na ang ganda, 'di ba? So basta ito po ang masasabi ko lang po sa lahat is ginagawa ko po itong business, trust the Lord. Sabayan mo lang yung faith mo ng action and make sure that you have the right purpose while you are praying for that certain goal. At syempre po, mga mentors, ito naman is, syempre ibibigay ni Lord yan, kapag ready ka na, ready to manage your resources and ready for bigger responsibilities. So iwan ko lang po sa inyo itong verse na to, Proverbs chapter 3 verse 6. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Ayan, once again, this is Mitz Camelio, Team First Class Lions, and founder of Team Faith, and I am worldwide. Magtatanong, ayan. So, Mens, yung questions ko lang naman po is, di ba po, rank up na po kayo into Sapphire. So, ano po yung naging daily method nyo po daily method of operation nyo po that time na nag-hit po kayo ng Sapphire po, Mens? Actually, Mens, yung una kasi talagang hirap pa ako magkaroon ng communication with my leaders. So, yun yung unti-unti na inaral ko, yung magkaroon ng communication sa leaders ko na kung ano yung mga mentoring na nakukuha ko sa aking mentor at sa training natin. So, binabalikan ko, inaaral ko. Hindi man, yung una kasi Mens talagang nahihiya pa ako. So, hindi ko pa magawang marami na talagang mini-meeting ko. Pero ang ginawa ko, one-on-one ako. So yung one-on-one ko or team ako, let's say, kung ilan yung team ko sa Cavite, yan ang mga kinakausap ko. Binabalikan ko lang yung mga trainings. So mentoring. No? Nagtatry ako talaga na ginagawa ko kung ano yung natutunan ko sa training. Parang binabalik ko sa kanila kung ano rin yung So communication with my team. And sometimes kung pwede ko silang ilabas, I tried na ibalabas ko para maging comfortable kami sa isa't isa. 'Di ba? Maging as easy sila. And then of course with that, magiging continue na rin na kung ano yung ginagawa ko, unti-unti na ginagawa rin nila. Kasi ang hirap pag working, especially mostly kasi yung mga ko is working mom, working dad. So pag may trabaho, hindi nabibigyan ng oras. So I see to it na they can spend at least 2 hours to 3 hours na gawin ang business para sabay-sabay kami na nagagawa namin. So ganun means until such time na eto na yung nagra-rank ako. Yung nagra-rank ako, nagkakaroon na ng alam niyo naman yung RQV na dadagdagan kasi kung effort mo lang, mahirap. 'Di ba? So that's a team effort talaga. Thank you, Mins. Thank you so much po, Mins, no? Kasi, ngayong month din kumbaga nag-itin talaga tayo ng Sapphire. Ayan. So, thank you so much po, Mins, no, sa mga tips. Ayan. So, next naman po na question, no, galing po sa ating mother mentor, si Mentor Ika. Ayan. So, tanong niya po, Mins, hello, Mins, what made you decide to do the business full-time despite marami kang options to earn po? Actually, yung nakita ko at naintindihan ko yung negosyo. Kasi yung una, hindi pa nagsisink in sa akin yung business eh. Parang, ano ba yan? Pag every time na siguro parang kaya namang gawin to ng kahit sino na alam mo yun, andun pa yung pride. Andun pa yung pride ko na, ano ba to, click-click, tapos hindi ko pa naiintindihan ng business. But when the time na naintindihan ko, means yung negosyo na kung ano yung meron tayo, and then same with
corporate, kung ano yung ginagawa ko na kumakausap ako. Kasi as a executive secretary, ang ginagawa ng mga salesman namin, kasi I'm doing sa operation ako eh. Yung mga salesman namin, ganun din, nagpo-promote, nagbebenta, and then kumakausap. Ako naman is ganun din, nag-o-offer din ako through phone, nasa opisina nga lang. Pero pagtapos na yung mga trabaho ko, so nag-offer din ako kasi we're doing selling cocoa powder from Europe and from Singapore. So ganun din, nag-export kami. Nag-export kami, nag-import kami. So same with this, kung ano yung ginagawa ko before, ito ngayon yung ginagawa natin. Ang pinakamaganda lang is yung products akin. At yung commission, 100% sa akin. So naisip ko, bakit ba ako nagdadalawang isip pa dito at gusto ko pa ng kung ano-anong business, traditional business na-experience ko na napakahirap. And then, kung pupunta ako sa insurance kasi ina-encourage ako ng sister ko, parang hindi ko forte kasi tao tapos may sakit. Parang yung ganun, parang ayoko. Ang forte ko talaga is yung to sell. Selling and kung people, doon ako nag-hesitant kasi tao. Dito kasi hindi madali ang negosyo natin dahil you have to build the people. Hindi ka naman yayaman sa products, sa tao ka yayaman dito. So, kailangan i-build natin yung tao, i-develop natin kung ano yung ginagawa natin, yun. So, I'm trying to do my best. Nang naintindihan ko yun, grabe. At kumita ako, grabe, ang bilis pala kumita dito kung gagawin mo talaga yung negosyo, iintindihin mo at ipapaintindi mo sa mga napapa-join mo. So with that, sinettle ko yung ibang business, yung business ko. Actually, may business naman is, yun nga yung sa rental ng condominium. Yung una, nag-Airbnb ako. Maganda yung income, super. Yun nga lang yung time ko minsan nakukuha. So meron akong kakausapin, ang dami kong na-hold na may income na ako dito sa IM, minsan nawawala pa. It's because of my time. So, ang ginawa ko, long-term rental ang ginawa ko dun sa condo ko. And then, dito is nag-focus ako para yung mga tao na napapa-join ko, natutulungan ko, at tumatagal yung relationship namin with this. And right now, ito na yung nakakatulong sa akin. Nakakatulong na rin sa pagpapaaral ng anak ko. And with me, especially sa akin, dahil alam niyo yun, ang tagal kong nag-work pero hindi ako nagkaroon ng sasakyan. Tapos hindi ako marunong. Ngayon lang, at the age of 50, ngayon lang ako natutong mag-drive. At grabe, kasi nadadagdagan yung confident moments, no? Pag natututo kang mag-drive, pag marunong kang mag-drive. And then every time I go out, na talagang lalabas ako, nagkakaroon ako ng meeting, excited ako. Pero yung humahaba na yung mga biyahe ko, sabi ko, nakakapagod pala, pero ang sarap. So, ganun. Nakaka-inspire. Hanggang sa eto na, dinidire-diretso ko na, parang non-stop na ginagawa ko yung wala nang hesitant. Yun lang, Mentor Ikay, thank you so much. Sana nasagot ko. Thank you so much, Met. Yan. Igas, kung may mga questions pa kayo, pwede pa kayo magtanong. Pero nakakatuwa na Mentor Meets kasi galing ka sa corporate, di ba? For a long time. Pero siguro last question, ako lang magtatanong. Ako na lang ulit. Ano sa tingin mo yung malaking difference ng nag-work ka versus na nagne-negosyo ka? Ano yung nakita mo na advantage sa'yo bilang na-experience mo both? Kasi yung iba hindi nila na-experience, medyo curious pa. Yung iba naman currently nandun, pero you from a perspective na you've been there and now you're doing this. Ano po, Ment, yung masasabi mo? And finally, Ment, yung tips mo for everyone na nag-hit din ng mga goals nila and incentives, and rank ups. Thank you po. Okay. Alam nyo, marami akong nakitang differences. Actually, yung nagwo-work ako, yung time ko, imagine, gigising ako ng maaga. I have to spend na nasa opisina ako, not only 8 hours, sometimes 12 hours. Tapos, overtawad. Diba? Kahit na na-extend mo yung time mo, pero pag matagal ka na, maganda na rin naman yung income ko kasi matagal na. So, wala nang overtime. Overtawad na yon. So, nakukuha lahat halos yung time ko. So, with my family, konti na lang yung na-spend ko. So, number one sa akin yun, yung time.
And then yung travel ko na napakahaba. Could you imagine, every day, I have to travel from BF Parañaque to Makati. Yung traffic from BF Parañaque, palabas pa lang ng BF, ubos na yung 1 oras ko. And then, babiyahe pa ako ng minsan 1 oras, 2 oras pag traffic, grabe, di ba? So, yun yung mga sacrifices ko, which is ngayon na ginagawa ko tong business na to, yung time ko, ako ang pwedeng mag-arrange ng time ko, and we can do this one na pwede kang kumita kahit na sabihin mong nandito through online, may kausap ka, at ikaw yung mag-aano ng sasahurin mo, ng income mo. Ikaw ang magde-decide. Kung gusto mong lumaki yung income mo, it all depends on you. It all depends on your time na kung ilang oras mo gagawin ng trabaho para lumaki yung income mo. So, ang daming realization ng trabaho dati. Kung meron, naisip ko nga, sana bata pa ako. Kaya yung mga bata na nandito, naku, hatawin nyo na po. Don't waste your time. Kasi kung ako, pwede ko pang ibalik ang kabataan ko. I want to do this business. Compare sa in-spend ko sa 20 years of working na ang dami kong kinumpute, euro pa, mga commission quarterly ng company, 'di ba? Milyon, pero naka-fix lang yung income ko. That's the reality. Yun talaga. Kahit na may mga kasabayan ako na sabihin mong mga bago, pero naka-fix tayo. Kahit anong sipag ko, kahit anong galing ko, lahat, hindi lang as an executive secretary, purchasing, minsan ang dami mong ginagawa, hindi lang yung position mo. Right? Pero dito, pag talagang ginawa mo, talagang nag-effort ka, grabe, yun yung realization sa akin. Kaya, nako, mentor, Hanilet, alam mo, batang-bata ka pa, ang ganda mo, batang-bata ka pa, ang daming millions na hatawin mo pa dito. Kasi ako talagang gusto kong, kaya ako, glutathione, lahat ginagawa ko para syempre maintain, di ba? Bata, na magawa ko yung business ng proper. And isa rin yan sa mga ano natin kailangan our personality, our ma-invest, isa sa mga investment natin yan. Di ba? So yun, and then ano pa means yung yun yung sa realization na yung time ko, and yun nga yun, yung time ko rin for my family. Yung time ko for my family, wala akong, ang konti ng time na ukol ko sa family ko, especially sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko lumaki sa maid. Diba? Yung mga bata sila, kasi from the very start na nagbuntis ako, after 3 months, all cesarean, alam nyo yun, yung maid ang umaasikaso, hindi tayo. Di ba nakaka-relate ba dito yung mga mami na hindi lumaki yung mga anak, kumbaga 2 hours lang at night, yun lang yung may spend mo sa mga anak mo, unlike ngayon. Ang sarap-sarap kasi kasama mo yung mga anak mo, especially pag walang mga pasok, di ba? At nagagawa mo yung business mo at the same time. Tapos sa pag-hit, yung last na question ni Mentor Ikay, no? Yung sa pag-hit ng mga travels, alam nyo, wag nyo pong take advantage nyo yung mga ganyan kasi walang talo. Dahil pag nag-hit ka, focus mo lang yung time mo, focus mo yung bigyan mo ng time, yung pag-hit mo, kasi wala kang talo dyan dahil unang-una, nadadagdagan yung income mo. Pangalawa, yung tao mo nadadagdagan under your organization. So, walang tapon. 'Di ba? Ang daming advantage ng paghihit natin ng mga travel incentives natin. So, yun lang, mentors, maraming advantages. Thank you so much, Mentor Ikay. I hope na nasagot ko po at naging inspired ako, na-inspired ko kayo sa aking journey.